Noong tagsibol ng 1969, minamaneho ni Harold Finch ang kanyang pickup truck sa isang kalsadang graba sa Clayton County, Iowa, at nagpark sa gilid ng tinatawag ng mga lokal na pinakasumpa na bahagi ng sakahan sa estado. Nakaunat ang bukid sa harap niya, 120 ektarya ng kayumanggi at mukhang patay na lupa, kung saan walang tumubong maayos sa loob ng 30 taon. Manipis at dilaw ang damo sa linya ng bakod. Ang ilang damong nakaligtas ay mukhang may sakit. Kahit ang mga puno sa dulong gilid ay tila yumuko palayo sa bukid na parang alam nilang may mali. Si Harold ay 26 taong gulang. Mayroon siyang $12,000 na ipon. Bawat sentimong kinikita niya ay sa pagtatrabaho sa mga sakahan ng ibang tao simula noong siya ay 16 na. Malapit na niyang gastusin ang halos lahat nito sa lupang ito. Akala ng lahat ay baliw siya. Alam mo ba kung ano ang tawag sa lugar na ito? Tanong ng kanyang ama noong unang binanggit ni Harold ang kanyang plano. Ang isinumpang bukid ng mga Finch. Alam ko. At alam mo na hindi tayo kamag-anak ng mga Finch na yon. Nagkataon lang ang mga pangalan. Alam ko, Itay. At alam mo na 3 pamilya ang sumubok na sakahin ang lupang ito simula noong 1942 at lahat silang 3 ay nalugi. Alam ko. Kung gayon, bakit mo ito bibilhin sa ngalan ng Diyos? Tumingin si Harold sa kanyang ama at mumiti. Dahil gusto kong malaman kung bakit. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isinumpang Finch Field. Dahil iyon ang tawag ng lahat dito. Ang orihinal na may-ari ay isang lalaking nagngangalang Elmer Finch, walang kaugnayan kay Harold, na naghumested ng lupa sa loob ng 8 taon. Sa unang 40 taon, maayos ang takbo ng bukid. Hindi ka hanga-hanga, ngunit maayos naman. Nag-alaga si Elmer ng mais at baboy, nagtayo ng desenteng bahay, at nagpalaki ng pamilya. Pagkatapos, noong mga huling bahagi ng 1930, nagsimulang magkamali ang mga bagay-bagay. Humina ang mga pananim, bumaba ang ani. Pagsapit ng 1940, halos hindi na sapat ang pagtatanim ni Elmer para pakainin ang kanyang mga hayop, lalo na para ibenta ito sa merkado. Pagsapit ng 1942, nalugi na siya. Kinuha ng bangko ang lupa, at lumipat si Elmer Finch sa bayan, kung saan siya namatay pagkalipas ng 2 taon dahil sa isang sawi sa puso, sabi ng mga tao. Ang pangalawang may-ari ay isang pamilyang nagngangalang Patterson. Binili nila ang lupa ng mura noong 1945 sa pag-aakalang ang dating may-ari ay malas o tamad lamang. Hindi sila malas o tamad. Pinaghirapan nila ang lupang iyon sa loob ng 8 taon. Pareho ang resulta. Natuyo ang mga pananim. Bumagsak ang ani. Nalugi ang mga Patterson noong. Ang ikatlong may-ari ay isang lalaking nagngangalang Davis, isang matagumpay na magsasaka mula sa 2 county na nag-aakalang mas may alam siya kaysa sa mga lokal. Binili niya ang bukid ng Finch noong 1955 at ibinuhos ang lahat ng mayroon siya dito. Mga bagong kagamitan, mga bagong pamamaraan, mga bagong pataba. Walang gumana. Tumagal si Davis ng 7 taon bago kinuha rin ng bangko ang kanyang bukid. Pagsapit ng 1962, walang sinuman ang gumalaw sa bukid ng Finch. Ito ay naroon lamang na walang laman, pagmamay-ari ng bangko, isang kayumangging peklat sa berdeng tanawin ng Iowa. Dumaan ang mga tao rito at umiling. Isinumpang lupain, sasabihin nila may mali sa lupang iyon. Noon pa man, bumaba ang presyong hinihingi. $200 kada akre, pagkatapos ay 150, pagkatapos ay 100. Pagsapit ng 1960, handa na itong ibenta ng bangko sa halagang $80 kada akre, wala pang kalahati ng halaga ng magandang lupang sakahan sa Clayton County. Doon dumating si Harold Finch. Hayaan mong ikwento ko ang tungkol kay Harold dahil hindi siya katulad ng ibang mga magsasaka. Lumaki si Harold sa bukid ng kanyang pamilya sa labas ng Elkhart, mga 20 metro mula sa isinumpang bukid. Natuto siyang magmaneho ng traktor sa edad na 8, tumulong sa pagtatanim sa edad na 12, at umako sa mga gawaing bahay sa edad na 14 na. Nang makapagtapos siya ng high school, alam na niya ang pagsasaka gaya ng sinumang lalaki sa county.
Ngunit may nagawa rin si Harold na kakaiba para sa isang batang magsasaka noong 1960 sa Iowa. Kumuha siya ng mga kurso sa correspondence mula sa Iowa State University. Hindi para sa isang degree, hindi niya kayang bayaran yon, kundi para sa kaalaman. Nag-aral siya ng soil science, agronomy, plant biology. Nagbasa siya ng mga textbook na hindi alam ng karamihan sa mga magsasaka. Ang mga kursong ito ay nagkakahalaga sa kanya ng $300 sa loob ng 4 na taon. Tinuruan nila siya ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa roon. Tinuruan nila siyang magtanong. Karamihan sa mga magsasakang kilala ni Harold ay kumikilos ayon sa tradisyon at likas na ugali. Ginawa nila ang ginawa ng kanilang mga ama, ang ginawa ng kanilang mga lolo. Kung may gumana, patuloy nila itong ginagawa. Kung may mabigo, sinisisi nila ang panahon o malas o ang kalooban ng Diyos. Natutunan ni Harold na kadalasan ay may dahilan. Hindi swerte, hindi sumpa. Mga dahilan, siyentipiko, masusukat, at maaayos na mga dahilan. Nang marinig niya ang tungkol sa Finch Field, wala siyang narinig na sumpa. Nakarinig siya ng tanong. Bakit walang tumutubo doon? Ngayon, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa binili, dahil doon nagsimulang tumawa ang lahat. Pumasok si Harold sa Clayton County Bank noong Martes ng umaga noong Marso ng 1960 at sinabi sa loan officer na gusto niyang bilhin ang Finch Field. Ang loan officer, isang lalaking nagngangalang Warren Jeff, ay tumingin kay Harold na parang inanunsyo niya ang mga planong sunugin ang kanyang pera sa parking lot. Anak, alam mo ba ang tungkol sa lupang iyon? Alam kong 7 taon na itong sinusundan. Isinumpa ito sa loob ng 30 taon. 3 pamilya ang nawasak. Walang sinuman ang maaaring magtanim ng kahit ano dyan. Iyan ang narinig ko. At gusto mo pa rin itong bilhin? Opo, Ginoo. Mayroon akong $9,600 na cash. Iyan ay $80 kada akre para sa 120 akre. Sumandal si Warren sa kanyang upuan. Pera mo, siguro, pero kakailanganin kong pumirma ka sa isang papel na nagsasabing hindi ko ito pinayuhan. Ayokong bumalik ang pamilya mo mamaya na sinasabing sinamantala namin ang isang batang hangal. Pinirmahan ni Harold ang papel. Pinirmahan niya ang titulo. Ibinigay niya halos lahat ng mayroon siya. Paglabas niya ng bangko, nakasalubong niya si Glenn Mercer, ang John Deere dealer na nagbenta ng kagamitan sa kanyang ama sa loob ng 20 taon. Nabalitaan ni Harold na kakabili mo lang ng lupa. Binabati kita. Nasaan ang ari-arian? Ang Finch Field. Natigilan si Glenn. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa. Hindi isang magalang na hagikik, kundi isang tunay na tawa na pumukaw sa atensyon ng mga tao sa kalye. Ang Finch Field. Ang isinumpang lupain. Harold, hindi ko tatanggapin ang lupang iyan kung babayaran mo ako para buhatin ito. Patay na ang lupang iyan. Ilang dekada na. Nagtapon ka lang ng $10 Siguro. Tingnan natin. Tingnan natin. Mas lalong tumawa si Glenn. Anak, wala nang makikita. 3 pamilya na ang nakakita. Nakita nilang namatay ang kanilang mga pananim, nawala ang kanilang ipon, at naging alabok ang kanilang mga pangarap. Makikita mo rin ang parehong bagay sa loob ng 2 taon. Tumango lang si Harold at naglakad papunta sa kanyang truck. Sinundan siya ng tawa ni Glenn sa kalye. Sandali lang ako rito at may itatanong ako sa'yo. Naranasan mo na bang sabihin sa'yo ng lahat na imposible ang isang bagay? Naranasan mo na bang pagtawanan ng mga eksperto at mga may karanasan ang iyong mga plano? Karamihan sa mga taong nasa sitwasyong iyon ay nagsisimulang magduda sa kanilang sarili. Iniisip nila na kung sasang-ayon ang lahat na hindi magagawa ang isang bagay, malamang na hindi ito magagawa. Iba ang naisip ni Harold Finch. Naisip niya na kung sasang-ayon ang lahat na hindi magagawa ang isang bagay at lahat sila ay gumagawa ng parehong bagay, marahil ang bagay na hindi magagawa ay ang bagay na ginagawa nilang lahat. Walang nag-ayos ng bukid ng Finch. Pero mayroon ba talagang sumubok na unawain ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa soil test dahil doon nalutas ang misteryo. Ang unang ginawa ni Harold nang makuha niya ang lupain ay ang maghukay. Hindi para magtanim, hindi pa sa ngayon, kundi para umunawa. Nilakad niya ang buong 120 hektarya gamit ang pala,
naghuhukay ng maliliit na butas bawat 50 yarda o higit pa, habang tinitingnan ang lupa. Naguluhan siya sa nakita niya. Ang lupa ay hindi mabuhangin o mabato o puno ng luwad. Lahat ng bagay na maaaring magpahirap sa pagsasaka. Maganda ito. Yowalom, madilim at malalim, ang uri ng lupa na dapat magtanim ng mais na hindi tulad ng ibang lugar sa mundo. Ngunit mali ito kahit papaano. Medyo kakaiba ang kulay, mas kulay abo kaysa itim. At nang durugin ito ni Harold gamit ang kanyang mga daliri, iba ang pakiramdam nito kaysa sa malusob na lupa, manipis, walang buhay, parang ang lupa mismo ay may sakit. May naalala si Harold mula sa kanyang mga kurso sa sulat, tungkol sa chemistry ng lupa at mga antas ng Yi, tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang lupa ay naging masyadong acidic o masyadong alkaline. Nagmaneho siya papunta sa County Extension Office kinabukasan. Ang extension agent ay isang binata na nagngangalang Paul Hendris, bagong galing sa Iowa State, na sabik tumulong. Karamihan sa mga magsasaka ay hindi bumisita sa extension office. Akala nila ito ay para sa mga taong mahilig matuto ng libro na hindi nakakaintindi ng totoong pagsasaka. Isa si Harold sa ilang nakakita nito bilang isang mapagkukunan. Kailangan kong subukan ang aking lupa, sabi ni Harold. Masaya akong tumulong. Saang bukid? Ang Finch Place. Tumaas ang kilay ni Paul. Binili mo ang Finch Place. Katatapos mo lang itong tanggapin kahapon. Aba, nakakatuwa naman yan. Masyadong magalang si Paul para sabihin ang iniisip niya. Ano nga ba ang sinusubok mo? Lahat, lalo na ang iye. Dahan-dahang tumango si Paul. May kung anong kuminang sa kanyang mga mata. Alam mo, matagal ko nang iniisip ang tungkol sa bukid na yon. Nagmaneho ako palayo rito ng 100 beses. Hindi ko maintindihan kung bakit walang tumutubo doon. May sumubok ba nito? Kinuha ni Paul ang mga talaan ng county. Binuklat niya ang mga pahina, ilang taon na ang nakalipas. Sa wakas, tuminala siya. Walang sinuman ang sumubok nito. Hindi bababa sa hindi sa pamamagitan ng opisina na ito. Hindi kailanman. Hindi kailanman. 3 pamilya ang nagsaka sa lupang iyon. Lahat ng 3 ay nabigo. At wala ni isa sa kanila ang nagpadala ng sample ng lupa. Nakaramdam si Harold ng lamig sa kanyang gulugod. 30 taon. 3 pamilya ang nawasak. At walang sinuman ang nagtanong ng pinakasimpleng tanong. Ano ang problema sa lupa? Ayusin natin yan, sabi ni Harold. Ibinigay sa kanya ni Paul ang mga sample bag at mga tagubilin. Nagmaneho pabalik si Harold sa bukid ng mga Finch at nangolekta ng lupa mula sa 12 lokasyon. Lupa sa ibabaw, malalim na lupa, mga sample mula sa mga sulok sa gitna, at sa lahat ng dako sa pagitan. Maingat niyang nilagyan ng label ang bawat bag at nagmaneho pabalik sa extension office. Gaano katagal para sa mga resulta? Ang laboratorio sa universidad ay tumatagal ng mga 2 linggo. Nagkakahalaga ng $15. Binayaran ni Harold ang $15. Pagkatapos ay umuwi siya at naghintay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga resulta dahil binago nito ang lahat. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatanggap si Harold ng tawag mula kay Paul Hendris. Kailangan mong pumunta para makita ito. Nagmaneho si Harold papunta sa extension office. Naghihintay si Paul na may dalang folder na puno ng mga papel at isang ekspresyon na may halong pananabik at hindi makapaniwala. Hindi pa ako nakakita ng ganito, sabi ni Paul habang ikinakalat ang mga resulta ng pagsusuri sa kanyang mesa. Tingnan mo ang mga pagbasa ng Ye. Tumingin si Harold. Bawat sample ay may numero sa tabi nito. 4. Sample ng sample, lahat ay nagpapakita ng parehong bagay. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang iyong lupa ay napaka-acidic. Ang normal na lupang pang-agrikultura ay nasa pagitan ng 6. 0 at 7. 0, ang sayo ay mas mababa sa 5. 0 sa buong bukid. Iyon ay halos parang battery acid kumpara sa kailangan ng mga pananim. Maaayos ba yon? Naman. Kailangan mo lang ng dayap. Limestone pang-agrikultura. Ikalat ito sa bukid, ihalo ito sa lupa, at neutralisahin ito ang asid sa paglipas ng panahon. Ginagawa ito ng mga magsasaka palagi. Kung gayon bakit walang gumawa nito dito? Dahan-dahang umiling si Paul.
Dahil walang sumubok, walang nagtanong. Ipinapalagay lang nila na ang lupa ay isinumpa, patay, o hindi na maaaring sakahin. Hindi na nila inabalang alamin kung bakit. Tinitigan ni Harold ang mga numero sa pahina. 1, 30 taon, 3 pamilya. Isang $15 na pagsusuri na hindi naisip ng sinuman. Ano ang magiging sanhi ng pagiging acidic ng lupa? Maaaring maraming bagay. Mga natural na kondisyon sa heolohiya. Ilang dekada ng ilang mga kasanayan sa pagsasaka ng walang wastong pamamahala. May isang lumang strip mine mga 5 milya mula rito. Ang runoff mula roon ay maaaring nakaapekto sa water table ilang taon na ang nakalilipas. Nagkibit-balikat si Paul. Mahirap sabihin ng walang karagdagang pananaliksik, ngunit hindi naman talaga mahalaga kung bakit. Ang mahalaga ay maayos ito. Gaano karaming apog ang kakailanganin ko? Gumawa si Paul ng ilang kalkulasyon. Para sa 120 ektarya sa antas ng ina ito, tinatantya mo ang humigit kumulang 4 na tonelada bawat ektarya. Iyan ay $480 tonelada sa kabuuan. Sa kasalukuyang presyo, marahil $1,200. Sa kasalukuyang presyo, marahil $1,200. $1,200 para ayusin ang isang problemang sumira sa 3 pamilya sa loob ng 30 taon. Isang problemang hindi pa naranasan ng sinuman. Nag-abala akong magdiagnose. Order ako ng diap mayon, sabi ni Harold. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa unang taon dahil doon nagsimulang magbigay pansin ang mga tao. Nagpakalat si Harold ng dayap sa Finchfield noong taglagas ng 1,969. Umupa siya ng spreader, bumili ng 500 tonelada ng agricultural limestone, at ibinaon ito sa lupa sa loob ng 3 linggo ng mahahabang araw at sumasakit na kalamnan. Pagkatapos ay naghintay siya. Hindi agad naayos ng dayap ang acidic na lupa. Kailangan ng oras para mag-react sa lupa para neutralisahin ang acid para lumikha ng mga kondisyon kung saan maaaring lumaki ang mga halaman. Alam ito ni Harold mula sa kanyang mga pananim. Alam niyang ang unang taon ay maaaring magpakita lamang ng katamtamang pagbuti. Nagtanim siya ng isang pagsubok na pananim noong tagsibol ng kalahating mais, kalahating soybeans, isang karaniwang rotation para sa Iowa. Hindi niya inaasahan ang mga himala. Nakakuha siya ng mas mahusay kaysa sa mga himala. Nakakuha siya ng pag-unlad. Ang mais ay tumubo ng manipis at mahina. Hindi maganda ngunit hindi patay. Para sa isang bukid kung saan walang tumubo sa loob ng 7 taon, ang manipis at mahina ay isang revelasyon. Mas mahusay ang ginawa ng mga soybeans na pinamamahalaan ang isang katamtamang ani na maaaring magpahiya sa isang normal na bukid, ngunit kumakatawan sa ganap na tagumpay sa isinumpang bukid. Inani ni Harold ang kanyang makakaya at nagpakalat ng higit pa apog. Mas maganda ang 2nd taon. Tumaas ang mais, mas malusog ang mga soybeans. Mas mababa pa rin ang ani sa karaniwan ng county, ngunit totoong ani ang mga ito, mga aktwal na pananim na sulit sa totoong pera. Mas maganda pa ang 3rd taon. Pagsapit ng 1,973, ang isinumpang bukid ng Finch ay nagbubunga na sa 70% ng karaniwan ng county. Pagsapit ng 1,975, umabot na ito sa 70%. Pagsapit ng 1,977, mas mataas ito sa karaniwan. Nagmaneho si Glenn Mercer papunta sa bukid ni Harold isang hapon noong Hulyo 11. Ang bukid na kayumanggi at patay 8 taon na ang nakalilipas ay isa na ngayong dagat ng berdeng mais, matangkad at malusog, kumakaluskos sa simoy ng tag-araw. Nakatayo si Glenn sa gilid ng bukid at hindi nagsalita ng matagal. Sa wakas. Paano? Nagkibit-balikat si Harold. Sinubukan ko ang lupa. Iyon lang. Sinubukan mo ang lupa. Iyon lang. Masyadong mababa ang iye. Napakababa. Walang maaaring tumubo dahil nilalaso ng lupa ang lahat ng itinanim dito. Naglagay ako ng apog sa loob ng 3 taon, neutralisahin ang acid, at ngayon ay maayos na itong tumutubo. Isang pagsusuri sa lupa. $15. Tanggapan ng pagpapalawak ng county. Inaabot ng 2 linggo. Tiningnan ni Glenn ang mais, pagkatapos ay kay Harold, pagkatapos ay bumalik sa mais. 3 pamilya ang nalugi sa lupang ito. Kilala ko silang lahat. Mabubuting tao, masisipag.
Nawala ang lahat sa kanila sa pagsisikap na sakahin ang bukid na ito. Alam ko. At ang kailangan lang nito ay isang pagsubok sa lupa. Ang kailangan lang nito ay isang taong magtatanong kung bakit. Inakala ng lahat na ito ay isinumpa. Inakala ng lahat na ito ay hindi na maayos. Walang sinuman ang sumubok nito. Habang tahimik si Glenn ng isa pang mahabang sandali, tinawanan kita noong binili mo ang lugar na ito. Sinabi ko sa iyo na itinapon mo ang iyong pera. Naaalala kong mali ako. Mali ka tungkol sa bukid. Hindi ka mali tungkol sa pinaniniwalaan ng lahat. Naniwala ka lang sa pinaniniwalaan ng lahat. Gayon din ang 3 pamilyang nalugi dito. Hindi nila ito kinwestiyon. At ginawa mo nga. Nagtanong ako. Iyon lang ang itinanong ko. Bakit walang tumubo? Sa halip na tanggapin na walang tumubo, tiningnan ni Glenn si Harold na may ekspresyon na maaaring respeto, maaaring kahihiyan, maaaring pareho. Isang $15 na tanong. Iyon ang sinasabi mo. Isang $15 na tanong na walang nag-isip na itanong sa halagang 30 taon. Iyan mismo ang sinasabi ko. Ngayon, hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang tungkol sa halaga ng lupa dahil doon nagiging talagang interesante ang kwento. Nagbayad si Harold ng $80 kada akre para sa Finchfield noong 1969. Wala pa yon sa kalahati ng kasalukuyang halaga dahil alam ng lahat na walang kwenta ang lupa. Pagsapit ng 1975, hindi na walang kwenta ang lupa. Nagbubunga na ito ng mga pananim, malulusob na pananim. Naalis na ang sumpa. Isang real estate assessor ang lumabas ng taong iyon upang muling suriin ang ari-arian para sa layunin ng buwis. Naglakad-lakad siya sa mga bukid, tiningnan ang mga ani, sinuri ang mga ulat ng lupa. Pagkatapos ay naupo siya kasama si Harold at ibinigay ang kanyang pagtatasa. Batay sa kasalukuyang produksyon at maihahambing na mga benta sa lugar, tinatantya ko ang lupang ito sa $400 kada akre. Nagbayad si Harold ng 80. Pagkalipas ng 6 na taon, nagkakahalaga ito ng 400, isang 5 beses na pagtaas, hindi mula sa anumang pagbabago sa merkado, kundi mula lamang sa pag-aayos ng isang problema na maaaring maayos noon pa man. Pagsapit ng 1,980, ang lupa ay nagkakahalaga ng 600 kada akre. Pagsapit ng 1,985, sa gitna ng krisis sa bukid, noong bumababa ang halaga ng lupa sa lahat ng dako, nanatili ang halaga ng lupa ni Harold dahil ito ay nagbubunga. Hindi tulad ng mga bukid na binibili ng utang sa mataas na presyo, ang lupa ni Harold ay binili ng mura at napabuti sa pamamagitan ng trabaho. Wala siyang utang, walang bangko na humihingi ng tulong, walang pressure na ibenta ng may pagkalugi. Pagsapit ng 1,970, nang matapos ang krisis at nagsimulang bumangon ang halaga ng lupa, ang Finchfield ay tinasa sa $800 kada akre. $800. Nagbayad si Harold ng $9,620 akre. Pagkalipas ng 21 taon, ang parehong lupa ay nagkakahalaga ng $76,000 para sa 24 na 0 beses ng kanyang orihinal na puhunan mula sa pagtatanong ng $15. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa mga kapitbahay dahil may natutunan din sila. Kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Harold. Sa isang komunidad ng magsasaka, walang nananatiling lihim ng matagal. Pagsapit ng 1,978, alam ng lahat ang kwento ng isinumpang Finchfield. Hindi ang lumang kwento tungkol sa sumpa, kundi ang bagong kwento tungkol sa pagsubok ng lupa. Nagsimulang pumunta ang ibang mga magsasaka sa bahay ni Harold at nagtatanong, "Paano mo nalaman para subukan ang lupa?" Kumuha ako ng ilang kurso, mga kurso sa sulat mula sa Iowa State. Itinuro nila sa akin na ang lupa ay kimika, hindi mahika. Kung may hindi tumutubo, may dahilan. At ang dahilan ay masyadong acid. Puro mali ang iye. Naayos ito ng apob. Maaari bang magkaroon ng parehong problema ang aking lupain? Hindi ko alam. Nasubukan mo na ba ito? Karamihan sa kanila ay hindi pa. Hindi pa nila nasubukan ang kanilang lupa. Hindi kailanman nagpadala ng mga sample sa extension office. Hindi kailanman nagtanong kung bakit ganoon ang kanilang ani. Tinanggap lang nila ang kanilang nakuha at inakala na iyon ang pinakamahusay na magagawa nila.
Sinimulan ni Harold na hikayatin ang lahat na subukan. Hinatid niya ang mga kapitbahay sa extension office. Ipinaliwanag niya ang ibig sabihin ng mga numero. Tinulungan niya silang kalkulahin kung gaano karaming apog o pataba ang kailangan nila. Pagsapit ng 1,985, ang pagsusuri ng lupa ay naging karaniwang gawain sa Clayton County. Hindi dahil sa anumang revolusyon sa agrikultura, dahil sa isang lalaking nagtanong ng isang tanong na walang ibang naisip na itanong. Si Paul Hendris, ang extension agent na nagproseso ng orihinal na pagsusuri ni Harold, ay kalaunan ay naging County Agricultural Commissioner. Kinilala niya si Harold sa pagbabago ng pananaw ng mga lokal na magsasaka tungkol sa kanilang lupain. Bago si Harold, sinabi ni Paul sa isang seremonya ng County Fair noong 1972, karamihan sa mga magsasaka rito ay tinatrato ang lupa na parang lupa lamang, mabuti o masamang lupa, isinumpang lupa o pinagpalang lupa. Ipinakita sa amin ni Harold na ito ay kimika, masusukat, masusubok, at maayos na kimika. Ang isang pananaw na iyon ay malamang na nakapagpataas ng ani sa buong county ng 20% sa nakalipas na 2 dekada. Si Harold, na hindi komportable sa papuri ng publiko, ay nagkibit balikat lamang. Kumuha ako ng kurso. Nagtanong ako. Iyon lang. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa huling pag-uusap namin ni Glenn Mercer. Dahil nangyari ito malapit sa katapusan ng kanilang buhay. Nagretiro si Glenn mula sa John Deere dealership sa ang kanyang anak ang pumalit sa negosyo, ginagawa itong moderno, at ginawa itong isang bagay na halos hindi makilala ni Glenn. Mga computer, precision agriculture, AI-guided tractors, lahat ng bagay na tila science fiction noong nagsimulang magbenta si Glenn ng kagamitan noong 1952. Isang taon pagkatapos ng kanyang pagreretiro, nagmaneho si Glenn palabas para makita si Harold. Naupo sila sa beranda ni Harold. 2 matandang lalaki na nakatingin sa Finchfield. Ngayon ay luntian at produktibo na sa loob ng 27 taon ng magkakasunod. Iniisip ko ang ginawa mo rito, sabi ni Glenn. Sa lahat ng mga taon na ito at iniisip ko pa rin. Paano naman? Tungkol sa kung paano natin tinanggap na isinumpa ang lupang ito. Kung paano walang nagtanong dito. Kung paano nawala ang lahat ng bagay sa 3 pamilya at ang buong komunidad ay nanood lang at nagkibit balikat at nagsabing, aba, iyan ang isinumpang bukid. Walang magagawa. Naniniwala ang mga tao sa sinasabi sa kanila. Lalo na kung sumasang-ayon ang lahat. Pero hindi mo ito pinaniwalaan. Hindi ko ito tinanggap. May pagkakaiba. Naniniwala akong may problema. Hindi lang ako naniniwala na ang problema ay supernatural. Ang mga problema ay may mga sanhi. Ang mga sanhi ay matatagpuan. Natutunan ko iyon mula sa mga libro. Natahimik si Glenn ng matagal. Hindi ako masyadong nagbasa, walang oras, walang interes. Naisip ko ang lahat ng kailangan kong malaman na matututunan ko sa paggawa. Maraming masasabi para sa pagkatuto sa pamamagitan ng paggawa, naman, pero ang paggawa ay nagtuturo lamang sa iyo tungkol sa kung ano ang nagawa mo na. Hindi ka nito nagtuturo sa iyo tungkol sa kung ano ang hindi mo pa nasusubukan, itinuro ni Glenn ang bukid. Walang sinuman sa county na ito ang nakapag-ayos ng lupa tulad ng sayo. Kaya, walang nakakaalam kung paano. Ang kaalaman ay nasa labas. Doon sa mga kursong kinuha mo, sa mga librong binabasa mo, pero wala ni isa rito ang may alam nito. Patuloy lang namin ginagawa ang dati naming ginagawa at nakukuha ang dati naming nakukuha. Kaya nga may mga extension office sila. Kaya nga may mga kurso sa universidad para maipalaganap ang kaalaman. At kaya nga may mga taong katulad mo para ipakita sa amin na ang kaalaman ay talagang epektibo. Tumingin si Glenn kay Harold. Pasensya na kung natawa ako sa iyo noong 6 na taon. Mali ako. Humingi ka ng tawad para dyan ilang taon na ang nakalipas. Humihingi ulit ako ng tawad dahil mas pinag-isipan ko pa ito. Hindi lang kita tinawanan. Natawa ako sa ideya na baka may alam ka na hindi ko alam. Natawa ako sa isang binata na nagtatanong dahil sa tingin ko ang mga tanong ay para sa mga taong walang alam. Yumiling si Glenn. Lumalabas na ang mga tanong ay para sa lahat at ang mga taong hindi nagtatanong ay ang mga walang alam. Hindi alam ni Harold ang sasabihin doon. Naupo sila ng tahimik ng ilang sandali, pinapanood ang pagtubo ng mais sa bukid na isinumpa. Isa pa, sabi ni Glenn kalaunan. Ano yan?
Yung US$15. Ang pagsusuri sa lupa. Matagal ko nang sinasabi ito sa mga tao. Ang batang hangal na ito na gumastos ng US$15 at sinira ang isang 30 taong sumpa. Alam mo ba ang napagtanto ko? Ano? Ang pagsusulit ay hindi US$15. Libre ang pagsusulit. Kaalaman lang iyon. Agham lang. Nagtatanong lang. Ang US$15 ay para sa ibang magtanong dahil hindi mo pa alam kung paano. Pero kapag natutunan mo na kung paano, magagawa mo na sana ito mismo. Maaari mo sanang sinubukan ang lupa gamit lamang ang ilang papel na panukat at kaunting kaalaman sa kimika. Sa palagay ko totoo yan. Hindi ito tungkol sa pera ang sinasabi ko. Hindi ito tungkol sa pera. Ang 3 pamilyang nalugi rito, kaya nilang bayaran ang US$15. Kahit sino ay kayang bayaran ang US$15. Ang hindi nila kayang bayaran ay ang ideya na hindi pa nila alam ang lahat ng kailangan nilang malaman. Hindi nila kayang magtanong. Baka magmukha silang ignorante. Dahan-dahang tumango si Harold. Mahal ang pagmamataas kung ganoon. Mahal ang pagmamataas. Mahal ang mga pagpapalagay. Mahal ang mga katiyakan. Tumingin si Glenn sa labas. Sa mais minsan pa. Anong mga tanong ang mura, halos libre, at kung minsan ay mas mahalaga pa ang mga ito kaysa sa 100 ektarya ng magandang lupang sakahan. Hayaan mong ikwento ko ang tungkol sa pamana ni Harold dahil ang kwento ay hindi nagtatapos sa kanyang pagkamatay. Sinasaka ni Harold Finch ang dating isinumpang bukid hanggang 2008 nang sa wakas ay nagretiro siya sa edad na 65. Hindi pa siya lumawak ng higit sa orihinal na 120 ektarya. Hindi niya kailanman ginusto, anya. Ang isang bukid na maayos na naunawaan at maayos na inaalagaan ay sapat na para sa isang buhay. Ang kanyang anak na si Margaret ang pumalit sa bukid. Lumaki siyang pinapanood ang kanyang ama na sumusubok sa lupa, inaayos ang mga antas ng pinamamahalaan ang mga sustansya ng may siyentipikong katumpakan. Para sa kanya, hindi ito revolusyonaryo. Ito ay pagsasaka lamang kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay. Ngunit alam niya ang kasaysayan. Alam niya na ang kanyang ama ay gumawa ng isang bagay na kahanga-hanga, hindi sa pamamagitan ng pagiging mas matalino kaysa sa lahat, kundi sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang tanong na walang ibang nagtanong. Ang samahan ng agrikultura ng county ay nagtayo ng isang maliit na marker sa gilid ng Finch Field noong 20. Si Harold ay 85 taong gulang pa rin noon, matalas pa rin, mapagkumbaba pa rin sa kanyang ginawa. Ayaw niya isang marker, ayaw kilalanin, ngunit inilagay pa rin nila ito. Mababasa sa marker, ang Finch Field sa loob ng 30 taon ay tinatawag na cursed. Noong 1969, tinanong ni Harold Finch kung bakit. Ang isang $15 na pagsusuri sa lupa ay nagpakita ng mga acidic na kondisyon na maaaring ayusin gamit ang daya. Ang lupang ito ay nagbunga ng higit sa average na ani mula noong minsan. Ang sagot ay isang tanong. Namatay si Harold noong 2019 sa edad na 76. Nabanggit sa obituary sa pahayagan ng county ang kanyang paglilingkod sa digmaang Koreano. Ang kanyang 53 taon ng kasal sa kanyang asawang si Dorothy, ang kanyang 2 anak at 5 apo. Ngunit ang headline ay nakatuon sa ibang bagay. Si Harold Finch, na sumira sa 30 taong sumpa sa Finch Field, ay namatay sa edad na 76. Ang bukid ay patuloy pa ring namumunga. Pinapatakbo ito ni Margaret ngayon sa tulong ng kanyang anak na si Thomas, na kumakatawan sa 3 henerasyon sa lupang sakahan na dating sinabi ng lahat na walang halaga. Kinuha ni Thomas ang parehong mga kurso sa sulat na kinuha ng kanyang lolo, mga na-update na bersyon na inihahatid sa pamamagitan ng internet ngayon sa halip na koreo, ngunit ang parehong pangunahing ideya. Agham ng lupa, agronomiya, biyolohiya ng halaman, ang kimika ng pagpapalago ng mga bagay. Palaging sinasabi ng lolo ko na ang pinakamahalagang bagay, ang natutunan niya ay kung paano magtanong, sabi ni Thomas sa isang reporter na dumating para gumawa ng kwento tungkol sa kasaysayan ng bukid. Hindi kung paano magsaka. Eksakto. Maraming tao ang nakakaalam kung paano magsaka, kung paano magtanong, kung paano tingnan ang isang problema at sabihin kung bakit sa halip na tanggapin na lang ito. Tinanong ng reporter kung anong tanong ang itatanong ni Thomas tungkol sa pagsasaka ngayon. Ngumiti si Thomas. Marami akong tinatanong niyan.
Iyan ang punto. Hindi ka tumitigil sa pagtatanong. Bawat bukid, bawat panahon, bawat pananim, may isang bagay na hindi mo pa alam. Isang bagay na walang nakakaalam. Ang tanging paraan para malaman ito ay ang magtanong. Itinuro niya ang bukid ng Finch, na luntian at malusog, na nagbubunga ng mga pananim na tila mahimalang sa mga pamilyang nalugi doon 50 taon na ang nakalilipas. Nagbayad ang lolo ko ng $15 para malaman kung bakit walang tumutubo rito. $15 sa isang tanong. Iyan ang halaga para masira ang isang 30 taong sumpa. Isipin mo kung ano pa ang maaari nating ayusin kung magtatanong lang tayo ng mga tamang tanong. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang huling bagay dahil ito ang pinakamahalaga. Ang sumpa ay hindi kailanman totoo. Walang supernatural puwersang pumipigil sa pagtubo ng mga pananim sa bukid ng mga Finch. Mayroon lamang asido sa lupa, isang kawalan ng balanseng kemikal na pumatay sa lahat ng itinanim doon taon-taon, dekada-dekada. Ngunit sa ibang kahulugan, ang sumpa ay talagang totoo. Totoo ito dahil naniniwala ang mga tao dito. Totoo ito dahil 3 pamilya ang nawalan ng lahat nang hindi kailanman kinukwestiyon ang salaysay. Totoo ito dahil isang buong komunidad ang tumingin sa isang problemang malulutas at tinawag itong hindi malulutas. Ang sumpa ay katiyakan. Ang sumpa ay pagpapalagay. Ang sumpa ay ang pag-alam sa alam ng lahat at hindi kailanman nagtatanong kung mali ang lahat. Binasag ni Harold Finch ang sumpa na yon gamit ang $15 na pagsusuri sa lupa at ang kahandaang magmukhang tanga kung nangangahulugan ito ng paghahanap ng katotohanan. Hindi siya mas matalino kaysa sa mga magsasakang nauna sa kanya. Hindi siya maswerte. Handa lang siyang magtanong ng isang tanong na wala pang ibang nagtanong. Bakit walang tumutubo dito? Iyon lang ang kailangan. Isang tanong. $15. At ang katigasan ng ulo na maniwala na ang mga problema ay may mga sanhi at ang mga sanhi ay maaaring matagpuan at ang mga sanhi ay maaaring malutas. Sa susunod na may magsabi sa iyo na ang isang bagay ay imposible o isinumpa o kung paano ang mga bagay-bagay, tandaan ang Finch Field. Tandaan ang 3 pamilya na nalugi dahil hindi man lang nagtanong kung bakit. Tandaan ang isang binata na nagtanong at nakahanap ng sagot at nagpabago ng lahat. Mura ang mga tanong. Mahal ang mga pagpapalagay. At kung minsan ang sumpa ay wala talaga sa lupa. Minsan ang sumpa ay nasa hindi paghingi. 8.